Kasiyahan na makasama kayo muli. Naisip nyo ba kung bakit tila mas mahina na ang ating mga kamay at binti habang tayo ay tumatanda? Parang ang dating gaan na pagbuhat ng apo o kahit paglalakad lang sa palengke ay nagiging isang hamon. Ang sakit sa mga kasukasuan, ang hirap sa paghawak ng mga bagay, at ang pakiramdam na parang unti-unting nawawala ang dating lakas natin ay totoo at masakit na realidad para sa marami sa atin. Marahil ay nakarinig na kayo tungkol sa collagen at kung paano ito mahalaga at baka naiisip nyo na kailangan nating kumain ng maraming itlog para dito. Ngunit paano kung sabihin ko sa inyo na may masarap at mas madaling paraan upang matulungan ang ating katawan na gumawa ng sapat na collagen, lalo na para sa ating mga kamay at binti? Sa video na ito, tatalakayin natin ang 8 prutas na makakatulong na palakasin ang inyong mga kamay at binti sa pamamagitan ng pagsuporta sa produksyon ng collagen. Manood hanggang sa huli dahil merong isang bagay na siguradong magpapagulat sa inyo. Marami sa atin ang nag-iisip na ang itlog ang pinakamahusay na pinagmumulan ng collagen o hindi kaya ang mga mamahaling suplemento ang tanging paraan. Pero ang totoo, ang ating katawan ay may kakayahang gumawa ng sarili nitong collagen kung bibigyan natin ito ng tamang mga block ng pagbuo, at ang mga blocking iyon ay matatagpuan sa maraming prutas na madali nating makikita dito sa Pilipinas. Ang collagen ay tulad ng pandikit na nagkokonekta sa ating mga buto, kalamnan at balat. Ito ang dahilan kung bakit matibay ang ating mga kasukasuan at nababanat ang ating balat. Habang tumatanda tayo, bumababa ang natural na produksyon ng collagen ng ating katawan at doon nagsisimula ang mga problema tulad ng pananakit ng kasukasuan, panginginig ng kamay at kahirapan sa paggalaw. Kaya naman, ang pagsuporta sa collagen production ay napakahalaga. Simulan natin sa ating unang grupo ng mga prutas na tunay na makakatulong. Ang una sa listahan ay ang mangga. Ang mangga! Sino ba naman ang hindi mahilig sa tamis at sarap ng hinog na mangga? Bukod sa pagiging masarap, ang mangga ay mayaman sa vitamina C na siyang susi sa produksyon ng collagen. Hindi lang basta vitamina C, kundi ito ay naglalaman din ng vitamina A at iba pang antioxidants na nakakatulong sa pagprotekta sa ating mga cells mula sa pinsala. Isipin nyo, bawat kagat ng mangga ay hindi lamang nagbibigay ng tamis, kundi nagbibigay din ng sustansya na kailangan ng inyong katawan para mapanatili ang lakas ng inyong mga kasukasuan at buto. Maaari nyo itong kainin ng direkta, gawing shake, o idagdag sa inyong oatmeal sa umaga. Ang pagiging versatile nito ay nagpapahiwatig na madali nyo itong maisasama sa inyong pang-araw-araw na dieta. Ang regular na pagkonsumo ng mangga ay makakatulong na panatilihin ang inyong mga kamay at binti na malakas at matatag. Sunod sa listahan ay ang pinya. Ang pinya ay isa pang kamanghamanghang prutas na sagana sa vitamina C, tulad ng mangga, ngunit ang pinya ay may dagdag na benepisyo. Naglalaman ito ng isang enzyme na tinatawag na bromelain. Ang bromelain ay kilala sa kanyang anti-inflammatory properties na napakahalaga para sa mga nagdurusa sa pananakit ng kasukasuan at pamamaga. Isipin nyo, kung ang inyong mga kasukasuan ay namaga, mas mahirap itong gumalaw at mas mabilis itong masira. Sa pamamagitan ng pagbabawas ng pamamaga, nakakatulong ang bromelain na mapanatili ang kalusugan ng inyong mga kasukasuan at sa gayon ay sinusuportahan ang mas mahusay na paggalaw ng inyong mga kamay at binti. Bukod pa rito, ang bromelain ay nakakatulong din sa panunaw na mahalaga para sa mas mahusay na nutrient absorption. Kapag mas mahusay nating na-absorb ang nutrients, mas maraming building blocks ang makukuha ng ating katawan para makagawa ng collagen. Kaya naman, ang isang slice ng pinya sa tanghalian o isang baso ng pineapple juice ay hindi lamang nakakapresko, kundi nakakatulong din sa inyong mga kasukasuan. Subukan nyo itong gawing smoothie kasama ang iba pang prutas para sa isang masustansyang inumin. Pagkatapos ng pinya, dumako naman tayo sa saging. Kilala ang saging sa pagiging mayaman sa potassium na mahalaga para sa kalusugan ng puso at kalamnan. Ngunit ang saging ay mayroon din naman na vitamina C at higit sa lahat naglalaman ito ng silica. Ang silica ay isang trace mineral na hindi masyadong napag-uusapan, ngunit napakahalaga para sa paggawa ng collagen. Ito ay gumaganap bilang isang cofactor sa synthesis ng collagen. Ibig sabihin, kailangan ito ng katawan para epektibong makagawa ng collagen. Kung walang sapat na silica, kahit gaano pa karaming vitamina C ang kainin natin, maaaring hindi pa rin sapat ang produksyon ng collagen.
Isipin niyo ang silika bilang isang maliit na susi na bumubukas sa pinto para sa collagen production. Ang isang saging sa umaga o bilang merienda sa hapon ay isang madali at masarap na paraan upang magdagdag ng silika sa inyong dieta. Ito ay madaling dalhin at ang natural na tamis nito ay nakakapawi ng pagkauhaw sa matatamis. Sa pamamagitan ng regular na pagkain ng saging, tinutulungan nyo ang inyong katawan na gumawa ng mas maraming collagen na siyang magbibigay ng lakas sa inyong mga kamay at binti. Hindi lang ito nakakatulong sa enerhiya kundi sa matagalang kalusugan ng inyong mga kasukasuan. Ngayon, pag-usapan naman natin ang pakwan. Lalo na sa mainit na panahon dito sa Pilipinas, ang pakwan ay isang paborito. Alam naman nating nakakapresko ito dahil sa mataas nitong water content na mahalaga para sa hydration. Ngunit bukod sa hydration, ang pakwan ay mayaman din sa lycopene, isang malakas na antioxidant na nagbibigay sa pakwan ng kanyang pulang kulay. Ang lycopene ay nakakatulong sa pagprotekta sa balat at kasukasuan mula sa pinsala ng araw at free radicals. Bagamat hindi direktang sangkap ng collagen, ang mga antioxidant tulad ng lycopene ay mahalaga sa pagpapanatili ng integridad ng collagen na nasa ating katawan. Isipin nyo kung ang inyong collagen ay nasisira ng free radicals, kahit may sapat tayong produksyon, hindi pa rin ito magiging kasing epektibo. Kaya sa pamamagitan ng pagprotekta sa umiiral na collagen, sinusuportahan ng pakwan ang kalusugan ng inyong mga kasukasuan. Ang isang slice ng pakwan ay hindi lamang nakakapawi ng uhaw, kundi nakakatulong din sa pagprotekta sa inyong mga kamay at binti mula sa pinsala. Ito ay maaring kainin ng direkta, gawing juice o idagdag sa inyong fruit salad. Ang pagiging madaling mahanap at masarap nito ay ginagawa itong perpektong karagdagan sa inyong dieta para sa malusog na kasukasuan. Mula sa mga tropical na prutas, dumako naman tayo sa pongkan o mandarin orange. Gaya ng iba pang citrus fruits, ang pongkan ay puno ng vitamina C. Tulad ng nabanggit ko na, ang vitamina C ay ang pangunahing sangkap para sa synthesis ng collagen. Bukod pa sa vitamina C, ang pongkan ay mayaman din sa bioflavonoids na nakakatulong sa vitamina C na mas maging epektibo sa katawan. Ang bioflavonoids ay nagpapalakas ng blood vessels at nakakatulong sa pagbawas ng pamamaga. Isipin nyo, kung ang inyong mga blood vessels ay malusog, mas madaling maihahatid ang nutrients sa inyong mga kasukasuan at kalamnan na mahalaga para sa repair at pagbuo ng collagen. Ang pagbabalat at pagkain ng pongkan ay napakadali at ito ay isang masarap na merienda. Maaari din nyo itong idagdag sa inyong mga salad para sa dagdag na tamis at sustansya. Sa pamamagitan ng pagdaragdag ng pongkan sa inyong dieta, hindi lamang nyo pinapalakas ang inyong immunity kundi sinusuportahan din ninyo ang pagiging matibay ng inyong mga buto at kalamnan. Tandaan, ang patuloy na supply ng vitamina C ay mahalaga para sa patuloy na produksyon ng collagen. Ngayon, ilipat natin ang ating focus sa isang prutas na hindi masyadong kilala sa direktang collagen content nito, ngunit mahalaga sa proseso ng collagen synthesis, ang avocado. Habang ang avocado ay hindi naglalaman ng vitamina C sa malaking halaga tulad ng mga citrus fruits, ito ay mayaman sa vitamina E at healthy fats. Ang vitamina E ay isang malakas na antioxidant na nakakatulong na protektahan ang ating mga cells mula sa pinsala ng free radicals, kabilang na ang collagen. Kung ang collagen ay protektado, mas matagal itong mananatiling matibay at epektibo. Bukod pa rito, ang healthy fats sa avocado ay mahalaga para sa pagpapanatili ng malusog na balat at tissue na syempre ay bahagi din ng collagen matrix. Isipin nyo, ang healthy fats ay parang pampadulas sa ating mga kasukasuan at nagpapanatili ng elasticity ng ating balat. Kaya kahit hindi ito direktang gumagawa ng collagen, ang avocado ay lumilikha ng isang kapaligiran sa katawan na conducive sa malusog na collagen. Maaari nyo itong idagdag sa inyong toast, gawing smoothie o gamitin sa mga salad. Ang creamy texture at rich flavor nito ay nagbibigay ng kakaibang twist sa inyong mga pagkain. Sunod sa avocado ay ang kamatis. Bagamat technically isang prutas, madalas itong ginagamit sa mga lutuin bilang gulay. Ang kamatis ay isa pang mahusay na pinagmumulan ng lycopene tulad ng pakwan, ngunit ang kamatis ay meron ding sapat na dami ng vitamina C. Ang combination ng vitamina C at lycopene ay nagbibigay ng dobleng benepisyo. Ang vitamina C ay sumusuporta sa collagen production, habang ang lycopene ay nagpoprotekta sa umiiral na collagen mula sa oxidative stress. Ang kagandahan ng kamatis ay ang lycopene nito ay mas bioavailable o mas madaling maabsorb ng katawan kapag luto. Kaya naman ang mga nilagang kamatis sa ating mga nilagang ulam, adobo o kaya sa sinigang ay mas epektibo sa pagbibigay ng lycopene.
Maaari din nyo itong kainin ng hilaw sa mga salad o gawing juice. Ang kamatis ay isang pangkaraniwang sangkap sa ating kusina, kaya napakadali itong isama sa inyong pang-araw-araw na dieta. Sa bawat pagdagdag ng kamatis sa inyong pagkain, nagbibigay kayo ng suporta sa inyong mga kasukasuan at pinapanatili ang lakas ng inyong mga kamay at binti. At para sa ating huling prutas sa listahan, narito ang mansanas. Habang hindi ito kasing popular sa vitamina C tulad ng citrus fruits, ang mansanas ay mayaman sa quercetin, isang flavonoid na may malakas na anti-inflammatory properties, at boron, isang trace mineral. Ang boron ay gumaganap ng isang papel sa bone health at metabolism ng iba pang minerals na mahalaga para sa collagen production. Ito ay tumutulong sa katawan na gamitin ang calcium at magnesium ng mas epektibo na parehong mahalaga para sa malusog na buto at kasukasuan. Kahit hindi direktang gumagawa ng collagen ang mansanas, nagbibigay ito ng support system na kailangan ng inyong katawan para mapanatili ang kalusugan ng mga tissues na mayaman sa collagen. Isipin nyo, ang isang mansanas sa isang araw ay hindi lang nagtataboy ng doktor, kundi nagbibigay din ng sustansya para sa inyong buto at kasukasuan. Maaari nyo itong kainin ng buo, hiwain at idagdag sa inyong oatmeal o gawing applesauce. Ang pagiging readily available at madaling kainin nito ay nagpapahiwatig na madali nyo itong maisasama sa inyong routine. Kaya sa pagbabalik tanaw, ang 8 prutas na ito, ang mangga, pinya, saging, pakwan, pongkan, avocado, kamatis at mansanas ay hindi lamang masarap kundi puno rin ng sustansya na mahalaga sa pagpapalakas ng ating mga kamay at binti sa pamamagitan ng pagsuporta sa produksyon ng collagen. Hindi na kailangan pang umasa lang sa itlog o sa mamahaling suplemento. Tandaan, ang mangga at pongkan ay puno ng vitamina C na direktang nagpapalakas ng collagen. Ang pinya ay may bromelain na nagbabawas ng pamamaga at ang saging ay may silika na mahalaga sa collagen synthesis. Ang pakwan at kamatis ay may lycopene na nagpoprotekta sa collagen, habang ang avocado ay may healthy fats at vitamina E para sa overall tissue health. At ang mansanas, na may boron at quercetin, ay sumusuporta sa bone health at nagbibigay ng anti-inflammatory benefits. Ang mga maliliit na pagbabago sa ating kinakain ay talagang makakagawa ng malaking pagbabago sa ating kalusugan at kaligayahan. Hindi kailangan na bigla ang palitan ang lahat. Simulan nyo sa pagdaragdag ng 1 o 2 prutas sa inyong pang-araw-araw na dieta at unti-unti makikita nyo ang pagkakaiba. Ang mahalaga ay ang pagiging consistent. Hindi ito tungkol sa perpektong dieta, kundi sa paggawa ng matalinong pagpili sa bawat araw. Ang ating mga kamay at binti ay mahalaga sa ating pang-araw-araw na buhay, sa paghawak ng mga bagay, paglalakad at sa pagyakap sa ating mga mahal sa buhay. Ang pag-aalaga sa kanila ay isang pamumuhunan sa ating kalidad ng buhay. Gusto kong marinig ang inyong mga karanasan. Meron ba kayong paboritong prutas sa listahang ito na madalas ninyong kainin? O meron